Kabanata 6881. Tumigil. Lahat, tumigil. Nang makita ni Lun at Sol ang nangyayari, natigilan sila at huminto sa harap ni Harvey. Alam nila ang kalagayan ni Jeffrey, kaya siguro sila na iyon ang inner demon ni Jeffrey na nag-wild ngayon. Ibaba ang lahat ng inyong rainstorm needles ngayon din. Mapapasya natin ang lahat kapag gising na si Mr. Jeffrey. Utos ni Lun sa mga lalaki at dali-daling tiningnan ang mobile na nakaset up sa malapit, gustong makita kung ano ang nangyayari. Gago ka ba, Lun? Hindi mo ba nakita na muntik nang mamatay ang lolo ko dahil sa kanya? Sol, tigilan mo na sila ngayon din. Gawin mo na. Patayin si Harvey. Patayin ang sinumang maglakas loob na pigilan ka. Napasigaw si Neve, at nasa bingit ng pagkasira. Nagpalitan ng tingin ang 12-dosenang mga security guard at nag-alinlangan at hindi nang ahas na kumilos nang makita kung gaano ito kagulo sa study room. Tingnan natin kung sino ang nasa likod nito ngayon. Hinablot na ni Lun ang telepono, at agad niyang ipinoteject ang na-record ng telepono sa widescreen TV sa study. Hindi nagtagal, nakita nilang lahat kung paano lumitaw si Neve sa pasukan, at ina-activate niya ang rainstorm needles. Kung hindi dahil kay Harvey, namatay na si Jeffrey. Dahil sa pagkabigla, natigilan ang lahat ng mga security guard sa lugar. Napalingon silang lahat at nakatutok kay Neve, at hindi makapaniwalang gagawa siya ng ganito. Ngunit tila nalilito si Neve habang sinasabi niya, imposible. Hindi pwede yun. Hinding-hindi ako gagawa ng ganyan sa sarili kong lolo. Hindi siya makapaniwala na gagawin niya ang bagay na iyon. Gayunpaman, pagkatapos niyang personal na suriin ang data ng pag-record, napagtanto niyang hindi ito nababago. Sige, lahat, kunin niyo si Miss Neve. Tungkol naman sa katotohanan at kung paano haharapin ito, hihintayin natin hanggang sa magkamalay si Mr. Jeffrey. Mabilis na nag-utos si Lun sa mga security guard. Agad na pinaghiwalay ng isa sa kanila sina Neve at Jeffrey. Halata na mas pinaniwalaan nila ang desisyon ni Lun kaysa kay Neve. Huwag kayong maniwala dyan. Apo ako ng lolo ko. Hindi ko naman siya sasaktan, diba? Hindi ako baliw, tama. Patuloy na umiling si Neve at umatras ng ilang hakbang. Marami siyang gustong sabihin, at feeling niya hindi patas ang pakikitungo sa kanya ng lolo niya. Ayaw niyang maniwala na sasaktan niya ang sarili niyang lolo. Sa kasamaang palad, ang kanyang galit ay walang kahulugan. Ang lahat ng mga security guard na naruroon ay pinanatili siyang kontrolado at inalis ang mapanganib na sandata mula sa kanya. Mabuti naman, she's innocent, sabi ni Harvey habang dahan-dahang lumapit, at pinupunasan ang kanyang mga kamay gamit ang tuwalya, at tinapos ang paglilinis sa panloob na demonyo ni Jeffrey. Si Miss Neve nga ang umatake, pero hindi niya ito kusang loob. Na-set up lang siya. Isipin na may nag-hypnotize sa kanya. May gustong pumatay kay Ginoong Jeffrey, ngunit hindi nila mahanap ang pagkakataon, kaya gumamit sila ng isang bagay na tulad nito. Gayunpaman, ang kontrol ay malamang na pansamantala lamang. Kung hindi ito i-activate ng taong nasa likod nito sa kritikal na yugtong ito kapag tinutulungan ko si Mr. Jeffrey. At pinaghihinalaan ko ang pinagmula ng kontrol na ito kay Miss Neve ay ang Six Paths Fragrance. Matapos marinig ang sinabi ni Harvey, nagpalitan ng tingin ang lahat. Si Lun at Sol ay napakakaranasan, at mabilis silang nag-zoom sa pag-record ng video at nagsimulang suriin ang mga detalye. Matapos itong maingat na pag-scan, napansin ng lahat na ang pagkilos ni Neve ay lubhang mekanikal, at ang kanyang mga mata ay ganap na blanko. Kahit na ang kanyang mga aksyon na nagpapagana sa rainstorm needles ay parang isang puppet. Nang makita ito ni Neve, nabigla siya. Paano ako mahuhulog sa ilalim ng kontrol ng ibang tao tulad nito? Sinanay ako sa paaralan ng martial arts ng Servitas, at nangangailangan ito ng napakataas na mental mastery. Paano ako mahuhulog sa kontrol ng isang tao ng ganoon kadali? Hindi sa banggitin na ang isa ay hindi kailangang gumamit ng Six Paths Fragrance para kontrolin ako, tama ba? Ngunit ang pinakamahalaga, hindi ako kailanman nahulog sa kontrol ng isip ng isang tao hanggang sa lumitaw si Harvey. Baka ikaw ang kumokontrol sa akin.
Agad na nilingon ni Neve si Harvey na mukhang mapagbantay. Inilibot ni Harvey ang kanyang mga mata. Ano ang silbi kung gagawin ko iyon? Para makuha mo ang aking lolo at ang aking pasasalamat. Gusto mong sakupin at nakawin ang Universal Sect. Bulalas ni Neve na para bang pinayagan siya ng kanyang imahinasyon na makita ang katotohanan. Napabuntong hininga si Harvey. Miss Neve, pwede bang gamitin mo minsan ang utak mo? Ako ang kinatawa ng Martial Arts Alliance at ang leader ng Grand City. Kailangan ko bang kunin ang Universal Sect? Gayun din, naisip mo ba kung bakit hindi kontrolado ang isip ng lahat kundi ikaw lamang? Hindi ba dahil ang Servitas Martial Arts na sinanay mo ay may depekto sa una? Ang mga salita ni Harvey ay kalmado, ngunit ang kanyang mga salita ay malupit. May problema ba sa martial arts niya? Nagising din si Jeffrey sa mga oras na ito at nagtanong ng tuyo ang boses. Anong ibig mong sabihin dyan? Mukhang refreshed na ngayon si Jeffrey. Habang namumutla pa rin siya sa pisikal, nararamdaman ng iba sa kanyang ekspresyon na tila siya ay ipinanganak na muli. Isa rin siyang martial arts elite, kaya nang marinig niya ang mga salita ni Harvey, na curious siya. Talagang nakakatakot ang posibilidad na itinuro ni Harvey. Sir, Lolo, si Lune, Sol, at Neve ay likas na gustong puntahan si Jeffrey, ngunit pinigilan sila ni Harvey sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Pagkatapos, sinuri ni Harvey ang pulso ni Jeffrey at ginamit ang sarili niyang enerhiya para i-regulate ang enerhiya ni Jeffrey sa loob niya. Aniya, pagdating sa martial arts, lahat ay may kanya-kanyang mental cultivation techniques. Kung ang taong nagturo sa iyo ay sadyang hindi nagturo sa iyo ng ilang mga bersikulo o nag-iwan ng backdoor sa pamamaraan. Normally, walang mangyayaring masama. Ngunit sa isang kritikal na oras, maaaring gamitin ng isang tao ang backdoor na ito gamit ang ilang uri ng tagapamagitan. Hindi lamang magiging madaling kontrolin ang taong ito, ngunit magiging madali din ang pagpatay sa kanya. Mr. Jeffrey, as an elite yourself, alam mong totoo lahat ng sinasabi ko. Namutla ang ekspresyon ni Neve. Sa lahat ng mga taon na ito, nahuhumaling siya sa martial arts ng Servitas. Siya ay gumugol ng maraming pagsisikap sa pagsasanay, ngunit ngayon ay nahayag na siya ay isang puppet lamang. Naroon lamang ang kawalan ng pag-asa sa puso ni Neve. Samantala, kapwa may kakaibang hitsura sina Lune at Sol. Siyempre, alam nila ang tungkol sa gayong mga backdoor. Ngunit kung talagang ginawa ng Servitas ang isang bagay na ito, kung gayon ang kanilang intensyon ay lampas sa malisya, lalo na kapag sinubukan nila ito sa isang taong may katayuan na si Neve. Sandaling may malalim na pag-iisip sa mukha ni Jeffrey. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya si Neve, Neve, sabihin sa akin ang tungkol sa ilang mga talata tungkol sa iyong diskarte sa pagsasanay na nagsasangkot ng lakas ng pag-iisip. Titingnan ko, saglit na nag-alinlangan si Neve, at lumapit sa tenga ni Jeffrey, at bamulong ng ilang pangungusap. Nag-iba ang ekspresyon ni Jeffrey habang pinapakinggan ang mga salitang iyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at maingat na ginaya iyon sa kanyang isipan. Pagkaraan ng mahabang sandali, iminulat ni Jeffrey ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, mula ngayon, itigil na ang pagsasanay sa mental cultivation technique ng Servitas. Kailangan mong isuko ang lahat. Gayun din, isil ang natitirang 6 paths fragrance at ipadala ang mga ito sa Dragon Cell para sa pagsusuri. Tingnan kung mayroong anumang bagay sa loob na hallucinogenic. Tapos, may naalala pa si Jeffrey. Ang iyong guro ba ay personal na nagturo sa iyo ng lahat ng mga diskarte sa paglilinang ng kaisipan? Isang bakas ng tensyon ang sumilay sa mga mata ni Jeffrey nang itanong niya ang tanong. Kung talagang sinadya ng Servitas na turuan si Neve ng isang pamamaraan na may mga kapintasan, hindi ito ang katapusan nito. Bahagyang napalingon si Neve. Hindi, medyo busy ang teacher ko. Kaya karaniwan, si Elena ang nagtuturo sa akin sa kanyang lugar. Nagtuturo sa iyo sa lugar ng iyong guro. Malamig na nanunuya si Jeffrey. Neve, tawagan si Elena at hilingin sa kanya na pumunta ngayon din. Sabihin mo sa kanya na ililibre ko siya ng hapunan. Naninigas ang ekspresyon ni Neve,
at mabilis niyang inilabas ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Pero biglang nagbago ang ekspresyon niya at agad na namutla. Lolo, si Elena, siya. Siya ay nasangkot sa isang aksidente sa sasakyan 10 minuto na ang nakalipas. Ni hindi na nila mahanap ang mga labi niya. Nagdilim ang mga mata ni Jeffrey nang marinig niya iyon. Samantala, si Harvey ay nagpahayag ng tuyong ekspresyon. Isang bagay na napakahalagang nangyari, at ang lahat ng mga pahiwatig ay nakaturo kay Elena. At pagkatapos, namatay si Elena ng ganoon. Nagkataon lang ang pagkamatay niya. Ngunit sa simpleng kamatayang iyon, mararamdaman ng lahat na may mali. May nagpaplano ng isang bagay, at hindi kanila sinasaksak mula sa likod. Dumiretso sila sa iyo, at tuluyan na nilang pinahiya si Jeffrey. Napakadilim ng ekspresyon ni Jeffrey sa sandaling ito. Gayunpaman, nagpaalam si Harvey at umalis, na hindi pinansin ang pagbabago ng ekspresyon ni Jeffrey. Ito ay isang labanan sa kapangyarihan sa loob ng Grand City at isang salungatan sa pagitan ng Universal Sect at Servitas. Bilang kinatawan ng Martial Arts Alliance at leader ng Grand City, mas mabuting huwag na lang siyang makisali. Matapos umalis sa tirahan ni Jeffrey, bumalik si Harvey sa kanyang ari-arian. Boss! Pero bago pa maisip ni Harvey ang nangyari, biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Lumabas ang pangalan ni Mandy sa screen. Bahagyang nagulat si Harvey pero sinagot pa rin niya agad ang tawag. Ang boses ni Mandy ay nanggaling sa kabilang linya. Harvey, kailangan ko ng tulong. Si Cynthia ito. Hindi ako makaalis dahil nasa mordo ako ngayon, kaya dapat tulungan mo siya. Nang marinig ni Harvey ang nababagabag na boses ni Mandy, inilagay niya ang kanyang kalmadong mukha at sumagot, "Kumalma ka muna, Mandy. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat. Hindi ba may klase si Cynthia ngayon? Paano siya napasok sa gulo?" Ang babaeng iyon, lumahok si Cynthia sa isang talent show nang hindi sinasabi sa akin. Makalipas ang 10 minuto, umalis sina Harvey at Tyson sa gate ng estate. Pagkatapos noon ay tinapakan ni Tyson ang gas at mabilis silang nagtungo sa isang hotel sa kanayunan ng Walsing. Nakailang tawag pa si Harvey habang nasa biyahe. Mabilis na nagpadala si George ng bagong impormasyon na kanyang nakalap. "Sir, hawak ng mga taga-bansang A ang shares ng Geraldton Hotel sa kanayunan. Nakikinabang ang hotel na ito sa ilang uri ng extraterritoriality. Ang mga pumupunta sa lugar na ito ay mayayaman o makapangyarihan. Maaaring may naaalala ka tungkol sa taong may pinakamaraming share sa hotel na ito. Ito ay ang Yates ng bansa A." Pagkatapos ng nangyari noon sa Southlight, nanahimik sila saglit bago muling pinalawak ang kanilang impluwensya sa ating bansa. Ang Geraldton Hotel ang kuta ng kanilang pamilya sa ating bansa. Ang iyong ex-sister-in-law na si Cynthia ay kamag-anak ng mga Yates. Sa pagkakataong ito, ginamit ng mga Yates ang kanilang relasyon sa iyong dating biyena na si Lillian para imbitahan si Cynthia sa kanilang talent show sa rehiyong ito. Gayunpaman, ito ay isang dahilan lamang. Ang tunay na dahilan ay gusto nilang kontrolin si Cynthia sa pamamagitan ng kasal, para makontrol nila ang ika-9 na sangay ng genes ng mordo. At kaya, ang kalagayan ni Cynthia ngayon ay medyo delikado. Napabuntong hininga si Harvey at hindi napigil ang kuskusin ang kanyang mga sentido. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang susulpot dito ang mga Yates ng bansa A at gagawin ito kay Cynthia. Talagang wala itong saysay. Habang naramdaman niya ang isang masamang balak sa isang lugar, hindi nagsalita si Harvey at hinimok si Tyson na bilasan. Si Cynthia ay hipag niya kung tutuusin. At the same time, nasa taas ang Geraldton Hotel ng Walsing. Nagniningning ang mga ilaw sa umiikot na restaurant, at umiinit ang kapaligiran. 12 ng magagandang kabataang babae na may perpektong figure ang lumakad sa entablado. Gayunpaman, tiningnan ito ni Cynthia na may madilim na ekspresyon mula sa labas ng entablado. Napansin niya na ang mga kabataang babae na naririto para sa talent show ay hindi talaga nandito para sa isang talent show kahit man, hindi sa tradisyonal na kahulugan. Sa halip, nahihiya silang tumalon sa mga bisig ng taong gusto sila,
kadalasang mayayamang negosyante o mga young master ng ilang pamilya. Naiinis siya sa nakita niya hanggang sa mabalisa siya. Samantala, isang lalaking may halong dugo ang umupo sa tapat ni Cynthia, na nakasuot ng couture ng Vinci. Maayos na sinukli ang kanyang slick back na buhok habang iniikot ang wine glass sa kanyang kamay, at nakatingin kay Cynthia na may tuyong ngiti. Habang ang lalaki ay mukhang medyo gwapo at maganda ang pangangatawan, kahit anong tingin ni Cynthia sa kanya, ay napapalibutan siya ng mahinang enerhiya. Ito ay malinaw na ito ay isang tao na hinayaan ang kanyang pagnanais na magtagumpay sa kanya. Sa likuran niya ay may kalahating dosenang matatangkad na dayuhan. Mula sa kanilang masiglang mga mata at pangangatawan, madaling maisip na hindi sila ordinaryong tao. Paano, Cynthia? Tanong ng lalaki habang iniikot ang wine glass. Sasali ka ba sa talent show na ito? O ibabalik mo sa akin ang perang kinuha sa akin ng nanay mo? Kinuha ng nanay mo ang $150 million sa akin bago ka pinapunta dito. Pinrotektahan kita alang-alang sa diluted bloodline na pinagsasaluhan natin. Kung hindi mo man lang ako pinapahalagahan, pasensya na. Kailangan mong umakyat sa entablado at hayaan ang mga lalaki na pumili sa iyo, tulad ng mga babaeng iyon. Kabanata 6885. Of course, I know you don't want to be a woman like them, the man with the slick back hair said as he playing with a lighter in his left hand, with a confident expression. Kaya nga, pagkatapos na pag-isipan ito, handa akong bigyan ka ng isa pang paraan. Ito ay ang parehong kondisyon tulad ng dati. Kung handa kang sumama sa akin, hindi lang ibibigay ko sa iyo ang iyong dignidad at walang katapusang kayamanan, mapasaya kita sa kagalakan ng pagiging isang babae. Kita mo, pati nanay mo ibinente ka. Walang masama kung sumama ka sa akin. Isang malisyosong ngiti ang ipinakita ng lalaki, na tinawag na Royce Yates. Kahit na ang isang lalaking tulad niya ay nakipaglaro sa maraming babae, hindi talaga siya nagkaroon ng pagkakataon na makasama ang isang dilag na may malalim na koneksyon sa kanya. Hindi man lang ito nagparamdam sa kanya ng disgusto. Ang kadugo na pinagsaluhan nila ay nagpa-excite sa kanya. Sa isang tulad niya, mas bawal ang isang bagay, mas magiging excited sila. Ang mga bodyguard na nakatayo sa likod ni Royce ay nagpakita ng isang masarap na ngiti nang marinig nila ito. Ang tanging naiisip nila ay kung gaano kakonoklastik si Royce. Wala man lang siyang pakialam kung pinsan niya si Cynthia, kahit ilang beses pa siyang tanggalin. Siya ay talagang isang hamak sa lupa. Pero hindi lang malaanghel ang mukha ng dalagang nasa harapan nila kundi magandang figure at inosenteng aura. Kahit sinong lalaki ay gugustuhin na hawakan ang kamay ng ganoong babae, lalo pa ang isang malibog na demonyo na tulad ni Royce. Hindi banggitin na ang isa sa kanilang mga layunin ay ibagsak siya. Kung gusto nilang kunin ang 9th branch ng pamilya Jean, kailangan nila ng magandang dahilan. At ang pinakamagandang dahilan na maaaring magkaroon sila ay ang alinman sa kay Mandy o Cynthia na sumapi sa kanilang pamilya. O mas mabuti pa, angkinan silang dalawa ng sabay-sabay. May kaunting dignidad ka ba, Royce? Galit na wika ni Cynthia. Ako ang iyong pinsan. Alam mo naman ang ibig sabihin nun, di ba? Hindi mo ba papansinin kahit ang pinakapangunahing kagandahang loob? Sinasabi ko sa iyo ngayon na maaari kong ibalik ang iyong pera. Hayaan akong tumawag, at may magpapadala sa akin ng pera. Tapos, gustong kunin ulit ni Cynthia ang phone sa lamesa. Gayunpaman, iniabot lang ni Royce ang kanyang kamay, at kinuha ang telepono ni Cynthia sa mesa, at inihagis ito sa kanyang likuran. Bumagsak ito sa sahig kasabay ng isang kalabog. Maya-maya pa ay ngumiti si Royce. Binigyan na kita ng pagkakataon na tawagan ang kapatid mo. Kalahating oras na ang lumipas, ngunit wala man lang sumasagot. Nagsisimula na akong magtaka kung nagsisinungaling ka lang sa akin. O baka isinuko ka na ng kapatid mo gaya ng nanay mo. Nang marinig niya iyon, nagpakita si Cynthia ng masakit na ekspresyon. Hindi siya makapaniwala na ibebenta siya ng kanyang ina sa Yates ng bansa A sa halagang $150 milyong. Nagsinungaling pa nga siya sa kanya, na may major talent show daw at dapat siyang sumali.
Nag-iisip pa nga siya kung paano niya gagamitin ang kanyang mga talento para sumikat siya. Ngunit hindi niya inaasahan na sa oras na dumating siya sa hotel na ito, para siyang nakatuntong sa mismong impyerno. O marahil ito ay isang impyerno para sa mga kababaihan. Ngunit para sa mga lalaki, ito ay talagang langit. Sa tingin mo ba hindi ka pababayaan ng sarili mong kapatid? Sadistang sambit ni Royce habang sinusubukang e-provoke si Cynthia. Aking mahal na Cynthia, hindi yan $15, $150 million iyon. Maraming tao ang handang ibenta ang kanilang mga bansa at pamilya sa halagang iyon. Ang hinihiling ko lang sa kanila ay ibigay ka sa akin, at wala iyon. Napanood ko ang napakaraming mga bagay na tulad nito na nangyari sa mga nakaraang taon. Kung ako ang tatanungin mo, dapat sumuko ka na lang. Ako ay isang taong may limitadong pasensya. Kapag nawala na ako ng interes sa iyo, itatapon na lang kita sa entablado. At pagkatapos, malalaman mo kung ano ang naghihintay sa iyo pagkatapos nito. Tumagilid si Royce kay Cynthia at iniabot ang kanang kamay, na gustong itaas ang kanyang baba. Hindi, huwag mo akong hawakan, sigaw ni Cynthia na may madilim na ekspresyon. Si ate ay magpapadala talaga ng pera. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung ano ang kapatid ko? Anong malalim na pag-ibig ng kapatid na babae? Sabi ni Royce habang pumapalakpak. Fine, seeing how deep your love for your sister is, I'll give you 10 minutes. Ngunit tandaan, kung ang iyong kapatid na babae ay wala dito pagkatapos ng 10 minuto, o hindi ka maaaring sumang-ayon sa aking mga kondisyon, huwag mo akong sisihin kung ano ang susunod kong gagawin. Kapag kinuha ko ang pangunahing kurso, kailangan kong mag-iwan ng ilang mga pampagana para sa iba, hindi ba? Nagtawanan lahat ng mga bodyguard sa likod niya, pero sa sobrang galit ni Cynthia ay kinilig siya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, huwag kang mag-alala. Kahit wala ang kapatid ko, nandito ang bayaw ko. At pagkatapos, pagsisisihan mong ginawa mo ito. Ang bayaw mo, yung live-in husband. Curious na tanong ni Royce. Halatang may pagkakaintindi rin siya kay Harvey. He's just a pretty boy who uses the genes of Mordu's reputation, right? He's nothing with me around. Pinakamabuting manatili na lang siya. Ngunit kung sakaling magpakita siya ng kanyang mukha dito, maniwala ka sa akin, sasampalan ko ito ng napakalakas para mamaga ito. Ayoko. Sa sandaling iyon, isang mahinahong boses ang nagmula sa pasukan ng Rolling Restaurant. Kaagad, ang mga bodyguard ay itinapon sa sahig, na lukot sa isang tabi. Pumasok si Harvey sa restaurant habang nakatalikod ang mga kamay. Pagkatapos, tumingin siya sa lahat bago naglakad papunta kay Royce. Walang pag-aalinlangan, sinampal niya ang mukha ni Royce, dahilan para bumagsak ang huli sa sahig. Ako lang ang sumasampal sa mukha ng iba, at walang makakasampal sa akin. Sabi mo kaya mo yan, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Mahinahong sabi ni Harvey na agad na kumilos. Agad namang napatigil ang lahat sa kanilang ginagawa. Lahat sila ay nakatingin sa nangyari na parang hindi makapaniwala. Hindi nila mapagkakatiwalaan ang kanilang sariling mga mata. Brother-in-law, sabi ni Cynthia, na nakahinga ng maluwag. The moment she saw Harvey, parang nahanap na niya sa wakas ang kanyang tagapagligtas. Samantalang si Royce naman ay tuluyang natulala. Hinawakan niya ang kanyang mukha, at hindi makapaniwala na siya ay sinampal sa sahig ng ibang tao at sa kanyang teritoryo pa. Inakala ng mga young master at ng mga makapangyarihang politikal sa loob ng restaurant na sila ay nakainom ng sobra at naghahalusinate. Ilang beses pang ang sinampal ng mga bodyguard sa likod ni Royce ang sarili nila, para lang masigurong hindi sila nananaginip. Halatang hindi sila makapaniwala na pumasok si Harvey sa Rolling Restaurant sa ibabaw ng Geraldton Hotel nang walang pakialam sa mundo at sinampal pa sa sahig ang sekretong may-ari ng hotel. Iyon ay si Royce, ang young master ng Yates ng bansa A. How dare you? Paano niya nagawa iyon? Sino ka? Tanong ni Royce. Sa wakas ay napagtanto ni Royce ang nangyayari. Gumapang siya pabalik habang hawak niya ang kanyang mukha, na pinipigilan ng kanyang mga bodyguard na sasalakay.
Habang siya ay sanay na maging mayabang, natuto siya sa kanyang karanasan sa bansa A. Alam niyang kahit gaano siya ka-pride, palaging may susubok na gamitin siya bilang tauntungan. Isa itong baliw o isang bata na may makapangyarihang background. Kahit anong tingin ni Royce, hindi mukhang nakalabas si Harvey sa mental institution. Upang maiwasang makalaban ang isang taong hindi niya kayang gawin, mahinahong tinanong ni Royce si Harvey kung sino siya. Alam mo naman kung sino ako, diba? I'm Cynthia's brother-in-law. Ang live-in son-in-law ng Jeans ng Mordo. Pero anong kinalaman nito sa pagsampal ko sa'yo? Isang matanda na tulad mo, na gumagamit ng ganitong pamamaraan para i-bully ang isang estudyante sa kolehiyo. Ipinagmamalaki mo ba ang iyong sarili? Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, akala mo kaya mo nang mangibabaw sa buong mundo? Panunuyan ni Harvey. Hindi alam ni Harvey ang nangyari, ngunit pareho silang lalaki. Hindi na niya kailangang isipin kung ano ang gustong gawin ni Royce. Kaya naman, pasimple siyang naglakad at sinampal si Royce. Live-in son-in-law. You're that son-in-law. Bahagyang natigilan si Royce, saka nagsimulang ngumiti ng malamig pagkatapos niyang pakinggan si Harvey na nag-aanunsyo ng sariling identity. Matapos ipahiya ng bansa A at ng Island Nation ang kanilang sarili sa Buckwood, iilan lang ang nakakaalam na si Harvey ang tunay na young master ng Southlight. Inilihim nila ito para protektahan ang kanilang dignidad. Iyon ang dahilan kung bakit karamihan sa mga Yates na nasa bansa A pa rin ay naniniwala na ginamit lamang ni Harvey ang kanyang pagkakakilanlan bilang mga jeans ng manugang ng Mordo upang labanan ang mga Yates. Sa mata ng isang tulad ni Royce, isang lalaking umaasa sa kanyang babae para sa impluwensya tulad ni Harvey ay walang karapatang makipag-usap sa kanya. Ang mundo ay nagbago ng malaki. Ang mga basurang tulad mo na umaasa sa mga babae ay iniisip na kaya niya akong isakay ngayon. Ngunit ang bagay ay, alam mo ba kung sino ako? Lalong naging brutal ang ngiti ni Royce habang pinupunasan ang dugo sa kanyang bibig. Ako ang young master ng Yates ng bansa A. Ako ang ninong ng mga ninong ng Celestial Town sa bansa A. Ako ang ninong ni Emery Wright, ang young master ng Wrights ng Walsing. Sa tingin mo ba ang isang live-in-in-law na tulad mo ay kayang tumawid sa akin? Alam mo ba ang halaga na kailangan mong bayaran sa pagsampal sa akin? Para lang masatisfy mo ang sarili mo sa sandaling ito. Ang mga mata ni Royce ay puno ng pagpatay na layunin habang sinasabi niya ang mga salitang iyon. Naglakad siya papunta kay Harvey, na papalapit sa huli. Lumapit din ang mga bodyguard sa likod niya, na may nagyayelong mukha. Babatukan nilang lahat si Harvey. Sampal. Hindi na nag-aksaya ng hininga si Harvey at sinampal si Royce gamit ang likod ng palad niya. Halika, sabihin mo sa akin. Ano ang presyo na babayaran ko? Sa isang lalaking tulad ni Harvey, wala sa mundong ito ang makakatakot sa kanya. Ang mga pananakot ni Royce ay wala sa kanya. Napahiyaw si Royce habang nanginginig ang katawan. Hinawakan niya ang kabilang bahagi ng mukha niya na namamaga. Bakas lamang sa kanyang mukha ang kawalan ng paniniwala, at hindi niya maiwasang mapa-atras ng ilang hakbang. Hindi siya makapaniwala na naglakas loob si Harvey na bigyan siya ng pangalawang sampal. Walang imak ang lahat ng nakakita, parang nakakita ng nakakakilabot. Marami sa mga young master at maimpluwensyang tao ang mabilis na umatras kasama ang mga dilag sa kanilang mga bisig. Walang sinuman sa kanila ang gustong madamay dito. Ang isa na ng ahas na sampalan si Royce ng paulit-ulit ay maaaring tunay na talento o may death wish. Ngunit kahit anong uri ng tao siya, walang paraan na ito ay magtatapos ng mapayapa ngayon. Kahit na ang isang ordinaryong tao, marahil ay may kaunting impluwensya, ay lalaban hanggang kamatayan laban sa isa pang sumampal sa kanya ng 2 beses. Brother-in-law. Tumingin si Cynthia kay Harvey nang may paghanga. Alam niyang magaling si Harvey, ngunit hindi niya inaasahan na magiging padalos-dalos ito para sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nakabawi rin si Royce. Hinawakan niya ang kanyang mukha, ang mga kalamnan nito ay nag-uunahang pumiglas dahil sa sakit. Tanga ka, sinaktan mo na naman ako. Pangalawang beses na yun.
Ano, gusto mo ng pangatlong beses? Mahinahong tanong ni Harvey. Wala akong pakialam na bigyan ka ng isa pang sampal. Malamig na tumawa si Royce habang nakikinig sa provocation ni Harvey. Binigyan kita ng 1 pulgada, at tumagal ka ng 1 milya. Iniisip mo talaga na isa kang mahalagang tao, bata. Ngunit huwag mag-alala. Kung mas mayabang ka, mas maraming paghihirap ang kailangan mong pagdaanan ngayong gabi. Hahayaan kitang matikman kung ano ang ibig sabihin ng paghihirap, o babaybayin ko ang pangalan ko pabalik. Hinablot ni Royce ang salamin na ashtray sa mesa at tinignan si Harvey pataas-baba ng malamig na ngiti, parang gustong paduguin si Harvey. Nagkibit balikat lang busy Harvey. Royce becomes insecure. Medyo mahirap bigkasan, pero at least alam mo kung ano ang dapat iwasan. If you say something along the lines of calling me daddy, I'll suddenly have an extra son. Hindi napigilan ni Cynthia ang mapatawa nang marinig iyon. Sinabi nilang lahat na ang isang bully lang ang makakaayos ng isa pang bully. Talagang mayabang si Royce at ginawa ang lahat ng gusto niya, ngunit hindi niya inaasahan na mas mayabang pa si Harvey sa kanya kapag nagalit. Sa kabila ng pagiging relaxed na ngayon, nag-aalala rin si Cynthia. Si Royce ay young master ng Yates ng bansa A, na isa rin sa 8 conglomerates ng bansa A. Magiging okay ba si Harvey matapos itong tumawid sa kanilang young master? Gusto mo tawagin kitang daddy? Tumawa rin si Royce, ngunit sa pagkakataong ito, nababalot ito ng galit. Ano ang nangyayari ngayon? Hindi lang may mayabang na nagpahiya sa kanya sa teritoryo niya, pero gusto pa siyang ipahiya ng lalaki ng tuluyan. Kung lumabas ang balita tungkol dito, paano mabubuhay si Royce sa mataas na lipunan pagkatapos nito? Paano mabubuhay ang mga Yates ng bansa A pagkatapos nito? Nangangahulugan ba ito na kahit sino lang ay maaaring manggulo sa mga Yates? Anong biro? Kung hindi niya pinatay ang live-in na asawang ito ngayon, hindi na mababawi ang kanilang dignidad. Marami sa mga bisitang nakakita nito ay umiling-iling at bamantong hininga, ngunit ang kanilang mga mata ay nagniningning sa labis na pagnanasa sa dugo. Tila mababad sa dugo ang gabing ito, at malamang na may mamatay. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Hindi pinansin ni Harvey ang mayabang na si Royce at agad na hinawakan ang kamay ni Cynthia, na sinubukang tumalikod at umalis. Kahit na gusto niyang sampalan si Royce at gilingin ang mukha ng hamak na iyon sa sahig, nagpasya siyang tapusin ang lahat dito. Isinasaalang-alang na naruroon pa rin si Cynthia, nag-aalala siyang baka matakot siya nito. Pero nang makita ni Royce si Harvey na kinuha si Cynthia at papunta na sa exit, naisip niyang natakot si Harvey. Siya ay nanunuya ng malamig at nag-wave ng kanyang kamay, nang hindi nag-aksaya ng isa pang hininga, iniutos niya, kunin niyo siya. Ang mga dayuhang bodyguard ay hindi na nag-aksaya pa ng oras at sinunod ang kanyang utos, na umuungal habang sila ay sumusugod kay Harvey. Lumitaw ang mga electric spark sa kanilang paligid habang ang kanilang mga kalamnan ay naging berde, at ang mga bakal na kuko ay lumitaw mula sa kanilang mga kamao. Malinaw na ngayon na hindi sila normal na tao, ngunit sa halip ay mga mutant mula sa bansa A. Marami ang natigilan nang makita nila ang eksenang ito na namutla, at likas na humakbang paatras upang iwasan sila. Hindi pa nakakarating ang mga mutant kay Harvey nang si Tyson, na tahimik na nakatayo sa gilid, ay ngumuya at humakbang pasulong. Ang kanyang Amerikana ay lumipad, at isang sinaunang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa sumunod na sandali, agad niyang hinugot ang kanyang espada. Ang bawat hampas ay mabilis, tulad ng isang tigre na tumatama sa kanyang biktima. Sa bawat laslas, nararamdaman lang ng mga mutant ang panginginig ng kanilang mga katawan bago sila itinaboy. Sa sandaling lumapag ang kanilang mga katawan sa lupa, nagsimula silang umubo ng dugo. Nakakatakot talaga ang mga mutant mula sa bansa A. Gayunpaman, sinundan ni Tyson si Harvey sa loob ng maraming taon. Habang siya ay naging maingat, ang kanyang kapangyarihan ay hindi dapat maliitin. Matapos mahulog sa kanyang mga atake ng espada,
wala sa mga mutant ang makatayo. Napilayan silang lahat ni Tyson. Hindi sila patay, ngunit wala na silang kapangyarihang lumaban. Nakaramdam si Royce ng lamig sa kanyang gulugod. Hindi niya akalain na may isang taong makapangyarihang kasama ni Harvey. Hindi katakatakang napakayabang ng lalaking ito. Marami kang napabuti kamakailan, ngunit ang iyong mga diskarte ay masyadong hindi kinakailangang komplikado, sabi ni Harvey kay Tyson. Maraming beses kong sinabi sa iyo, na ang pinakamahusay na martial arts sa mundo ay ang mga may ganap na bilis. Pagdating sa martial arts, kapag sumuko ka sa lahat ng hindi kinakailangang komplikado ay makaka-advance ang iyong kapangyarihan. Ang martial arts ay hindi isang pagtatanghal, ito ay isang pamamaraan na ginagamit upang pumatay. Kung maaari kang gumamit ng isang strike para makamit ang tagumpay, huwag gumamit ng dalawa. Kung maaari mong tapusin ito sa isang segundo, pagkatapos ay huwag gumamit ng dalawa. Nakinig si Tyson sa turo ni Harvey at mapagpakumbaba niyang tinanggap. Huwag mag-alala, Ginoo. Susunod ako sa iyong turo at sisikapin kong maging mas mahusay pa. Tumango si Harvey, at pagkatapos ay kalmado siyang tumingin kay Royce. Ito lang ba ang kailangan mong ipakita? Mukhang maliban sa pambubuli sa mga kabataang babae, wala kang ibang kakayahan. Sa sobrang galit ni Royce ay kinilig siya, ngunit hindi siya nakipagtalo kay Harvey. Sa halip, mabilis niyang inilabas ang kanyang telepono at nagsimulang magpadala ng mga mensahe. Hindi siya pinigilan ni Harvey at pasimpleng sinulyapan si Cynthia. Ilabas ko muna kayo. Nang dadalhin na niya si Cynthia, isang lalaking nakasuot ng medieval armor ang lumitaw sa pasukan. May hawak siyang warhammer sa kanyang kamay. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na iniwas ang martilyo, na lumipad mismo sa hangin. Whoosh! Kabanata 6870. Napapalibutan ng mga electric spark ang ulo ng martilyo, na naglabas ng sunog na amoy. Lumilipad ito tulad ng maalamat na Mjolnir, isang malakas na aura na nakapalibot dito. Nag-iba ang ekspresyon ni Tyson nang agad siyang gumalaw at humarang sa harap ni Harvey. Hinampas niya ang martilyo gamit ang dalawang kamay na buong lakas na nakahawak sa hita nito. Klang! Nagkaroon ng malakas na kalansing habang ang martilyo at espada ay nagtama sa isa't isa. Saglit na umindayog si Tyson, at tumulo ang dugo mula sa gilid ng kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay naging lubhang matalas, na parabang nagkaroon siya ng epiphany. Muli siyang humakbang at sumugod sa unahan, at ang espada sa kanyang kamay ay lumaslas pababa. Bang! Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng malaking putok ang atake ni Tyson na tumama sa armor ng lalaki. Napailing ang lalaki, at napabuga siya ng hangin. Hinampas niya ang salamin ng restaurant, at nagsimula itong pumutok kaagad, tila sapot ng gagamba, na nakakasindak sa lahat ng nanunood. Sabay tingin ni Harvey sa lalaking nakasuot ng armor. Ang kanyang mukha ay medyo gwapo, at ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay medyo malinaw. Mukha siyang Diyos ng kulog mula sa mga alamat ng Nordic na nakasuot ng baluti ng Europa. Raiden the Mutant, sabi ni Harvey pagkatapos itong pag-isipan. Tama iyan. At least observant ka. Isa siya sa pinakamahusay na electric-type mutants, ang tinatawag nilang Raiden. Maaaring hadlangan ng lalaking kasama mo ang kanyang hammer strike, na nangangahulugang hindi kaya ng lahat ng normal na tao. Pero kahit anong yabang mo, isang pagkakamali ang pag-atake kay Mr. Yates. Hindi mo lang alam kung sino ang tinawid mo. Sa oras na ito, dahan-daang lumakad ang isang grupo ng mga lalaki at babae na nakasuot ng marangyang pananamit. Ang kanilang mga damit ay napakamahal na ang isang piraso ay nagkakahalaga ng 10 taong halaga ng kita para sa isang normal na tao. Ang impresyon na dala nila ay madaling ipinaalam sa iba na sila ay bahagi ng mas mataas na antas. Ang lalaking nangunguna sa kanila ay isang blonde-haired green-eyed na lalaki na may halong pamana. Sobrang gwapo niya, parang celebrity sa silver screen. Isang tingin lang mula sa kanya ay maaaring malunod ang hindi mabilang na mga babae sa kanyang lambing. Higit sa lahat, mayroon siyang hindi masabi na aura sa paligid niya.
Isang tingin lang ay sapat na para maakit siya ng iba. Mula rito, marahil ay mas mataas pa siya kaysa kay Royce. At ang totoo, naglakad na si Royce na may mapait na ngiti sa labi. Thank goodness you're here, Mr. Kairos. May hindi sumunod sa rules dito at ninakaw ang babaeng ginastusan ko ng malaki. Sinaktan niya pa ang mga bodyguard na pinahiram mo sa akin. Ang masasabi ko lang ay masyado akong walang kwenta. Sinabi ko pa sa kanya na ako ang kanang kamay ni Emery, ngunit wala siyang pakialam. Hindi lang mababa ang tingin nila sa iyo sa kabila ng pagiging mula sa rights ng Walls Inc., ngunit minamaliit din niya si Emery. Namutla ang mukha ni Cynthia nang marinig niya ang rights ng Walls Inc. Miyembro rin siya ng Top 10 family, kaya alam niya kung ano ang ibig sabihin ng tatlong salitang iyon. Ilang beses umanong nagtulungan ng Yates ng bansa A at si Emery Wright. Ngayong nakatawid na sila sa Yates, kinaladkad din ng mga Yates ang mga Wright sa gulo na ito. Mukhang hindi ito magtatapos ng maayos.